Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Margie. Welcome sa ating bagong aralin sa Mathematics Grade 3. Ang ating aralin sa araw na ito ay ang pagtukoy sa mga bilang na odd at even. Ang pagtukoy sa mga bilang na odd at even ay makakatulong upang maunawaan ang pangunahing konsepto ng matematika. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Even number. Odd number. Ang even numbers ay mga bilang na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Ito ay maaaring igrupo sa dalawahan na walang matitira. Ibig sabihin, nahahati ito sa dalawa at ito ay laging may kapareha. Tignan natin ang nasa larawan. Mga bata, anong hayop ang nakikita ninyo sa larawan? Bilangin natin kung ilang kambing ang nasa larawan. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 na kambing. Mga bata, pwede ba natin itong hatiin sa tigda-dalawa? Tama, ito ay pwedeng hatiin sa tigda-dalawa. Sa bawat grupo, meron tayong tigda-dalawang kambing. Ito ay nagpapakita na ang even number ay pwedeng hatiin sa tigda-dalawa. At meron itong palaging kapareha. Ang odd numbers naman ay mga bilang na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9. Ito ay hindi maaaring hatiin ng dalawahan dahil may matitirang isa. Ibig sabihin, ito ay palaging may sobra. Mga bata, ano ang hayop na nasa larawan? Ilan ang pusa na nasa larawan? 1, 2, 3. 3 na pusa. Pwede ba natin itong hatiin sa dalawahan? Tignan natin sa ipapakitang larawan. Ipinapakita sa larawan na ito ay may sobrang isa. Kapag ito ay hinati sa dalawa, palaging may isa na sobra. Na ang ibig sabihin kapag odd number, ito ay palaging may isang sobra sa bawat paghati natin ng mga nasa larawan. Ating basahin at unawain ang isang sitwasyon. Si Carl at ang kanyang kaibigan ay gumawa ng 11 cookies para sa kanilang merienda. Paano kaya nila ito paghahatian? Mga bata, ilang cookies ang ginawa ni na Carl at ang kanyang mga kaibigan? Tama, meron 11 na cookies na kanilang ginawa. Sa tingin mo ba ay makakakuha sina Carl at ang kanyang kaibigan ng pantay na bilang ng cookies? Tignan natin sa ipapakitang larawan. Bilangin natin ang cookies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 na cookies ang ginawa nila ng kanyang mga kaibigan. Makakakuha ba ng mga pantay na bilang ang bawat isa? Tignan natin ang nasa larawan. Igugrupo natin sa tigda-dalawa ang mga cookies. Mapapansin nyo na may isa itong sobra. Ipinapakita nito na ang bilang na 11 ay isang odd number dahil ito ay nagtatapos sa 1 at ito ay
hindi pwedeng hatiin sa dalawahan at palaging may sobra na isa. Sa palagay mo, ilang cookies ang dapat nilang lutuin para makatanggap sila ng pantay na bilang ng cookies? Ang mga bilang na dapat nilang lutuin na cookies upang makatanggap ng pantay na bilang ay dapat ito ay even number, katulad ng 12, 14, 16, 18, 20. Mapapansin nyo na lahat sila ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Ngayon naman, ating tukuyin ang mga bilang kung ito ay odd o even. 21. Ito ba ay odd o even? Tama, ito ay odd number dahil ito ay nagtatapos sa 1. Ang susunod na number ay 18. Ito ba ay bilang na odd o even? Tama, even number dahil ito ay nagtatapos sa 8. Susunod ay 35. Ano ang 35 na bilang? Magaling! Ito ay odd number dahil ito ay nagtatapos sa 5. Next is 49. Ito ba ay odd o even number? Tama, ito ay odd number dahil ito ay nagtatapos sa 9. At ang huling number ay 70. Ano ang 70? Ito ba ay odd o even? Magaling! Ito ay even number dahil ito ay nagtatapos sa 0. Dapat tandaan na ang mga odd numbers ay mga bilang na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, at 9. Ito ay hindi maaaring hatiin ng dalawahan dahil may matitirang isa. Ibig sabihin, ito ay laging may sobra. At ang even number naman ay mga bilang na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8. Ito ay maaaring igrupo sa dalawahan na walang matitira. Ibig sabihin, nahahati ito sa dalawa at ito ay laging may kapareha. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang math ay pagtukoy sa mga bilang na odd at even. Mga bata, sana'y naibigan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Margie na nagsasabing sa math, bawat bata ay math saya. Hanggang sa muli, paalam!